So muli po, magandang umaga sa kanilang lahat. Sino na yung kompleto na ng 8 araw, taas ang kamay? Ayan, marami po nagsisimba araw-araw. Tawa po isang araw na lang. At huwag niyo po kalimutan, Pasko po ang simba, magkasimba gabi po. Ang pagdiriwang ng isang community ay kailangan po ay dahilan nito ay Panginoon. Ang pagbabahagi ng salita ng Diyos ay maging bukal sa source ng kanilang pag-asa at direksyon. Sabi kanina sa binahagi ng ating kapatid na si Eileen, ang Diocesan Pastoral Center, DPA, ay naglalayo na kailangan magkaroon ng direksyon ang diocese ng Parañaque. Direksyon, so bago mo na magka-direksyon, meron mo na siyang vision at may vision that leads to action. May isang kwento. Sa isang lugar daw ng monasteryo ng mga monks, yung mga taong separated sila from the community, pero in their monastery, marami po sila mga members dahil they belong to the congregation na napaka-luma na. So marami silang membership. Yung abot, yung leader ng monasteryo ay yung nagagasiwa sa pang-araw-araw na pamamalakad at disiplina, panalangin ng monasteryo. Dumating na po sa punto na dahil po'y nagkakasama sila araw-araw ay they take each other for granted. They do their responsibilities well, pero wala na po sila tinatawag na pakikipag-relate sa isa't isa. Nagdadasal, kanya-kanyang dasal. Dapat ang mga monks ay nagdadasal sa community at kung minsan ay naghihilahan pa, no? Kanya-kanya na nga, nagsisiraan, tilang walang pag-ibig ang kanilang pagsasama sa loob ng monasteryo. Gumawa na lahat ang abot, ang leader, ang superior ng community ng paraan. E parintate na siya, naka-meditation pa, marami ng talks. Pero, nakikinig naman ang mga monks. Pagkatapos, kanya-kanya naman, kumpul-kumpul naman yan. At nakikipagsiraan, nagchismisan. Dahil sa kanyang sa ganang klaseng sitwasyon, talagang nanlumo ang abot. Sa katabi ng monasteryo, may isang maliit na kubo. Doon po ay isang hermit, isang tao na nagsiklud sa kanyang buhay. Doon siya natira sa kanyang maliit na kubo, mag-isa, nagdarasal, nagsasakripisyo. Pinarapat ng superior ng monasteryo ay bumisita doon at magtanong kung what is the source of his peace. Kasi walang kapayapaan sa loob ng monasteryo. Nung pumunta po siya doon, tinanggap po siya ng hermit. Na nakatira doon, isang taong banal, a holy person. Pagdating pa lang ay gusto na lang mag-share ng abot, gusto niya sabihin yung problema niya. Sabi ng uliman, sinenisan siya sa daligan. Tapos pinaupo siya, binigyan siya ng isang asang tsaa at uminom mo na sila. Pag-upo, magsasalita naman sana ang abot, ang superior, sinenisan siya muna sa daligan. Parang gusto niya sabihin ang kanyang problema, pero hindi siya pinahihintulutan muna magsalita. Pagkatapos sila, uminom ng tea, doon po siya nagsabi na a holy person, a holy man, what would you like to share? Doon po niya pinahagi ang kanyang problema. Ang problema niya na walang peace ang kanyang monasteryo. Kaya nga po'y dahil nakikita po ito ng mga tao sa kapaligiran, wala na po nagsisipa doon. Kasi halata po na nagsasama
magsasama sila, pero may panghalo ng plastikan ang kanilang pagsasama. Nagdadasal ng sabay, pero wala naman sa loob ang kanilang pagdarasal. Kaya ay, sabi niya sa Holy Man, ano pong gagawin ko? How do we achieve peace in our community? Sumagot ang tao, ang Holy Man sa kanya. You tell them that one of them is the Messiah. Sabihin mo sa isang talk mo that one of them is the Messiah. Yun lang? Sabi niya, yes, yun lang. Then you come back to me after a week. Umuwi po siya doon at tinawag niya mga monks. As usual, maraming late. Kasi walang concern sa isa't isa. Walang concern. Yung bell na, sabi nga nila, the bell is the voice of God. Pagdating doon, nagsasalita na yung abot, tila ayaw pa makinig, nagkikwentuhan pa. Kaya ay, nung nagkaroon na ng katahimikan, na-notice na ng mga monks na nagsasalita na lang sa pilo nila, when they were listening, the monk told them, the holy person beside our monastery said this prophecy. One of us is the Messiah. Nagulong-gulungan ang mga monks. Sino kaya ang Messiah? So, they put into heart the message. Eventually, baka naman yung katabi ko dyan, yung kaaway ko, siya yung Messiah. At, ano pala, isinisiraan ko. So, everybody was very conscious that one of them is the Messiah. Little by little, they become conscious and they serve one another. Unti-unti na nawawala ang pagsisiraan at paghihirahan. And when they come into worship, when nagsasamba sila, halata na ang pagkakaisa. Halata na ang pagrespeto sa isa't isa. Bumalik po ang abot ng superior sa katabing monasteryo sa banal na tao na nananirahan doon. Sabi po niya, nasabi ko na po ang mensahe mo sa aking mga kasamang mga monks. At tila'y sila po'y nagre-respond sa mensahe ngayon. Ngayon, sabihin mo sa akin kung sino ang Messiah sa aming community. Sabi ng banal na tao, lahat kayo ay Messiah, anointed, pinili sa inyong community. Lahat kayo, kung ilalagay niyo sa inyong puso, magkatawang tao ang Diyos sa inyong pamumuhay. There, the Messiah is real. Mga kaibigan, pinakita po sa ating parish mapping kanina ang ating territorial boundaries. Pinakita po doon ang pagkahati-hati ng mga baryo. Pinakita po doon ang mga spots kung saan mayroong existing NKK at neighborhood areas. Napakaganda po pag makikita po natin kung anong ginagawa natin